Hi guys, part 2 na ito. Oo. So, kung napansin natin sa part 1, tumigil tayo doon sa March 3. Babalik natin ng konti na mag-content yan ng February 20, na browse ko ng 24, outright nag-send ako ng cease and desist letter na soft copy. Pero dumating ang March 3 ng umaga at ako mismo ang nakasaksi, inuumpisahan na naman nila akong balakurain. Oo. Kahit alam na niya dahil pinag-uusapan nila nung time na yun ang cease and desist letter ko, and so with the apostle na iniinsulto niya na nakakatawa daw ang pag-aapostil, na bakit daw gagawin ko yon, gagawin ni Alfred dito, hindi daw po pwede, wala akong pakialam. So, in short, dinedman niya ang aking cease and desist letter. Wala akong magagawa. Pero ibang usapan na, nung March 3 umaga, ako na naman ulit ang binalakura. Kaya kinahaponan nun ay sinend ko ang hard copy ng cease and desist letter na na-receive niya ng March 4. Ngunit, eto pa, nang kinagabihan ulit ng March 3, gumawa na naman sila ng kabalakuraan. Kaya, ang sa akin, sobra na kayo. Sobra ka na, madarahog. With the burst of my emotion, and I also want to defend my mental health. Dahil sobra na, I get even. Oo. Pero, ang ginawa kong content ay wala naman akong tinutumbok na kung ano man ang hina-highlight ni Mother Ahog dito sa kanyang ginawang love letter. Kung titingnan natin, ang aking content ay nagpapasalamat ako sa kanya. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil nagkabandingan din kami. Sino ba? Although, ginagawa niyang moment na ang aking background music ay di umano pampatay. Pero wala naman ding nagsasabi na yung kanta niyan ay pampatay talaga. But ginagamit usually ng funerals. So, ano ang kinukuda mo, Mother Ahog? Ano na naman ang pagpapabiktima mo? Na yan ang hina-highlight mo sa love letter mo na di mo man lang siguro na-realize na tao lang din ako, may damdamin, may galit, at napoprovoke, at napupuno ang salop. So, ngayon, ikaw ang magpapabiktim. Okay? 'Di ba? So, balik tayo. Hindi pa rin natinag ng March 3. At even though natanggap na niya ang cease and desist letter ko nung March 4, comes March 6. Eto na naman. Tinawag na naman ako kung ano-ano, na hindi nga daw ako nakapagtapos. Ako ay isang paralegal, bayaran ni Alfred, isang fixer, at kung ano-ano pang negatibong imputasyon sa aking pagkatao. So, dahil dumating na din yung apostil ni Alfred, dahil kung titingnan natin kailan niya na-receive ang cease and desist ni Alfred, January 18. From January 18 up to the time na March 6 or March 8, hindi tumitigil si Mother Ahog talaga. Kaya napilitan si Alfred ng mga party na ng February na gumawa na talaga ng complaint affidavit para ma-apostil. So, in the course of that, nag-aantay kami na makarating ang apostil. Sobrang pambabalakura ang ginawa ni Mother Ahog. Nag-double strike siya sa aming dalawa ng pandadaot. Kaya nung ginawa nila nung March 6, na talagang sobrang-sobra na, we decided to
file it in court. Kaya nung March 10, March 10, March pa naman, karapatan ng pangkababaihan, binalakura mo ako, mother ako. Wala ka bang nanay? Anong klase kang lalaki, mother ako, na mambabalakura ka ng babae? Wala ka bang nanay? Hindi ka naman inaano? Dahil nalaman mo na tumulong ako kay Alfred na sobra mo ding binalakura. Ngayon, ikaw na ang biktima. And so guys, moving on. Comes March 12. We filed the case. Na ang pinagtatawanan niyang apostil nakakuha ng docket number. Ano ang ginawa niya? Doon sa motion nila to dismiss. Dahil di umano, kaibigan ni Alfred ang piskal. At di umano, nagpa-picture kami sa office ng piskal. Ganyan klaseng tao si Mother Akog na gumawa ng kwento. In short, nagalit si piskal dahil unang-una ko ngang pagkakita sa kanya paano naging magkaibigan kami. Okay, so on the next preliminary hearing, next set schedule, nandun na si Mother Akog to file his counter affidavit dahil kailangan niyang manumpa. Okay, so after reading, dahil mabilis ko lang nabasa na ikinamangha na hindi halos maniwala ang piskal dahil ang nakalagay lang naman doon, hindi daw nila ginawa. So, mabilis lang basahin. So, nung sabi, ano ang gagawin mo? Automatic akong nagsabi, nagmamanifest, I would like to manifest na dagdagan kami ng 1 linggo para makapag-reply sa counter affidavit ni Mother Akog na naka-apostil. So, naintindihan ko ang sinasabi ni piskal na madidelay na dahil dumaan na daw sila sa mga ganon, nakaranas na sila sa mga ganon na nadidelay ang pagpapalabas ng resolution dahil minsan matagal talaga dumating ang apostil. So, sabi ko kasi nagbabalak din talaga akong mag-file ng kaso kay Mother Akog. In front of Mother Akog sinabi ko yan dahil hindi na din biro ang ginagawa sa akin. So, according to piskal, file it separately. So, alam ni Mother Akog talaga na magkakaso ako. Dahil hindi biro ang ginawa mo, Mother Akog, sa pagkatao ko. Kaya eto ngayon yung love letter niya, nagbabaka sakali siya na makausad siya, nakauna siya. The reason why hindi ako umuna ng pag-file dahil nagwi-wait ako ng resulta ng kaso ni Alfred sa'yo. Dahil para sa akin, kung ikaw naman ay makarealize sa mga ginagawa mong masama, there's no need for me to file a case. However, ikaw pa ngayon ang nagmamagaling. Ikaw pa ngayon ang nagpapa-victim. But anyway, Mother Akog and your team, I will be filing counter-charge. Hindi ko papayagan ng isang kagaya mo ang manlalait sa pagkatao ko. Lalo na sa profesyon ko, sa trade ko, at lalong-lalo na sa pagkababae ko. Hindi kita papayagan even an inch. See you sa korte.